Guys, paalala lang po ha. Para po ito sa lahat ng mga diabetic dyan. O yung matataas ang sugar na meron ng gamot. Ito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nag-control. Pasyente, ilang taon? 25 years old. Gusto ko lang ipakita sa inyo to kasi ito talaga na totoong nangyayari sa laboratory. Walang diet. May gamot pero walang control sa pagkain. Ito ang HbA1c niya, kabayan. Ito ang HbA1c niya, kabayan. No? 12.6 ang normal niyan. Kung ikaw ay diabetic, ang target mo dapat hanggang 7 lang. Okay? Sa kanya, halos doble na. At ito rin ang kanyang creatinine. So yun, kabayan, no? 2.4. Okay? Ang normal niyan sa lalaki, kabayan, ayan, creatinine. 0.7 hanggang 1.35. Sa kanya, 2.4. At ito, kabayan, ang kanyang uric acid. Okay? 7.5. Sa normal individual, 7.0. Hanggang 2.5 hanggang 7.0. Sa kanya, 7.5. So, nagbabadya. At ito naman ang kanyang sugar, kabayan. Ayan o, glucose. 418. Sobrang taas po niyan. So, kabayan, ito ang kanyang hemoglobin. Huwag kayong maglala. Wala namang ang pasyente dyan. Kundi lang. ID lang. Patient ID lang. Tingnan nyo. 11.4. Bilang isang lalaki, kabayan, hindi ganyan dapat, okay, ang iyong hemoglobin. Kasi ang normal ng hemoglobin dapat hanggang 16. 11.6 hanggang 16 gram per DL. Pero sa kanya 11.4. Mababa po yan. Eto, kabayan, ba't ko po sinasabi sa inyo? Ba't ko po pinapakita bawat detalye na nangyayari sa analysis ng pasyente? Okay, huwag niyo po sanang masamain ha. Ito isang babala lang o isang paalala lang po. Lalo na sa mga kababayan natin dyan na merong nararamdaman kagaya nitong pagtaas ng sugar. O kung ikaw ay diabetic, kabayan, pakinggan mo ang iyong doktor. Naway huwag mong gayahin itong estilo itong pasyente na ito ngayon. Na lahat walang bawal, kabayan. Hindi porket may gamot, ayan, sinasabi mo na okay lang. Dahil may iniinom ka naman na gamot na pampababa ng sugar. Kaya po nagpagawa ulit ang pasyente na ito, kabayan, dahil ito ang nararamdaman niya. Nananakit yung balakang at pagising niya sa umaga, pakiramdam niya parang namamaga. Ano sa tingin nyo? Kung isa-isahin natin ang kanyang resulta, sa kanyang complete blood count, hemoglobin mababa. Lalaki po ang pasyente ha. Uric acid mataas, creatinine mataas, blood urine nitrogen mataas, at ang sugar mataas. Namamaga ang muka, nananakit ang balakang. May problema ba ang pasyente sa bato? Okay. Yung doktor mo i-explain sa'yo yan kung ikaw na pasaway na pasyente. Alam niyo po ang mga doktor, kabayan, sila lang po ang tagabigay ng program yan. Taga-guide sa'yo at taga-monitor. Pero ang mismong gagawa sa ikakabuti ng iyong kalusugan ay walang iba po dyan kundi ikaw na pasyente. Totoo po yan. Kahit naman ano ang tagubili ng doktor sa'yo, kung ikaw ay pasyente, pasaway ka kagaya nito. Talagang hindi magagamot yung nararamdaman mo. Ang mangyayari pa, kagaya nitong pasyente, mas lalong madadagdagan yan, kabayan. Tandaan mo, itong mga ganito, mataas ang sugar, mga hypertensive, mataas ang blood pressure, mga ganyan, yan yung mga tinatawag na predisposing factor sa pagkakaroon ng pagkasira ng bato. So ngayon, yung pasyente mataas ang creatinine. Itong pasyente, dati na namin pasyente ito, ang creatinine niya, naglalaro lang yan ng 1, 1.1, 1.2, ang pinakamataas niya 1.3, which is nasa higher limit siya, kabayan. Ano nangyari ngayon? Naging 2.5 dahil sa kagagawan niya. Ito po isang paalala lang po, kabayan, at isang babala lang na naway huwag pamarisan. Kung kayo, sinasabihan kayo ng mahal nyo sa buhay, anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo, regarding dyan sa kalagayan nyo na kung sinabing bawal itong pagkain na to, huwag nyo nang ipilit pa na kainin yan. Gumawa kayo ng mga pamamaraan na mas ikakaganda ng inyong kalusugan at hindi yung mas ikakapahamak at madadagdagan yung nararamdaman mo. Isang paalala lang ha, kasi kung kayo sinusunod nyo ang mga tagubilin ng iyong mga doktor, hindi lang yung mga pamilya nyo ang matutuwa, kundi yung taga-monitor sa inyo, kundi yung doktor nyo. Mas gustong-gusto niya na i-monitor kayo niyan at bigyan ng nararapat para
mawala na yung nararamdaman mo. Sa totoo lang. Pero kung ikaw ay pasaway, mawawalan din ng gana yung doktor mo na mag-monitor sa'yo. Kahit anong paulit-ulit mo na pagpapacheck up sa doktor, kung inuulit-ulit mo din yung kinaugalian mo sa buhay mo, mawawalan din ng gana ang doktor na gagamot sa'yo. Sa totoo lang, kabayan. Okay? Isang paalala lang, ha? Naway alagaan mo yung kalusugan mo. Huwag mo nang dagdagan yung mga nararamdaman mo kung isa lang yan. Pagtuunan mo ng pansin para maayos yan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.